ng si brother kung magkuha ng moderator, 84, 75. Well, di ba? Pinagpala ba tayo ng Diyos sa araw na ito? Malakas sa palakpak kaya Yahweh. Praise Yahweh! Ating banal na Espiritu Santo, sa ating Panginoong Yeso Cristo, at sa ating mahal na Inang Birhing Maria. Palakpakan natin siya. Praise Yahweh! Praise Yahweh! Amen ba? Amen! Iwala ba tayo doon na Amen. nandito silang lahat? Amen! Amen, siyempre. Kasi ito'y gawain ni Amang Yahweh. Paniwalaan Siyempre, natin. ang kanilang presensya. Amen. Arinig nga natin ang mga tinig nila. Diba kagabi, tunong-tuno ng anghel yung Amen, di ba? Mm. At siyempre, nandiyan din ang mga angels. Amen? So, muli, maraming salamat sa araw na ito na tinipon muli tayo ni Amang Yahweh Mga sa angels. dakong Mga angel, mga anghel niya. Amen. Kasi ito ay isa sa pintuang tahanan na tahanan ni ating mahal na inang Mami Neni. Amen? Tunay na tayong lahat, sabi nga niya ay ng Holy Spirit kanina sa message, mag-aral daw tayo lagi araw-araw, magbasa ng kanyang salita ng Diyos na makapangyarihan salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan, nagbibigay inspirasyon sa atin dahil ito ay isang karagdagang medisina ng ating mga karamdaman. Ito ang magpapagaling, ito ang magbibigay pagbabago sa ating buhay, ito ang magliliwanag sa ating mga kaisipan. Ito rin ang aalis ng ating karunyan, lilinis ng ating buong katauhan. Amen? Tayo ay hindi nagsasawa mag-aral, makinig ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, sa sama ng mga pare, sa mga pastor man naririyan, sa mga evangelist na itinalaga ni Amang Yahweh. Dahil hindi natin ito pinagsasawaan, lagi natin pinananampalataya. Pinapakinggan din natin sila. Pinapakinggan po natin yun. Amen. Dahil magbibigay din na mabuti sa atin. Ang kanilang Tulukin mo yung mabuti. inihahayag. Sabi nga, Amen. share your blessings. Blessing. Ito yung pagpapatutuo natin. Pag share ng ating karanasan, hindi naman tayo nagtuturo dahil hindi naman tayo karapat-dapat at wala tayong authority ang Diyos sa atin, kundi ang mga pari lamang. Tayo, nagsishare lang ng experience natin Amen. sa mga salita ng Diyos. Dahil tayong lahat ay itinalaga din ng Diyos bilang mga katuwang ng pare, ng mga laiko. Di ba po, God? Amen. Kaya, napaka palad din natin na itinilaga ng Diyos. Bagamat nasa ganitong mga edad na tayo, ang sa huling panahon na, ang ating mga edad, may mga puti ng ating mga buhok, pero mapalad pa rin tayo dahil nakatugon tayo sa panawagan ng Diyos. So malakas na palakpak. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Diba? Isang karangalan ng bawat isa sa atin ito, hindi lang karangalan. Isang biyaya at himala ito sa ating buhay. Bakit ang tumatayo mag-moderator dyan ay 80 plus na, 70 plus na. Ito yung kalooban ni Amang Yahweh, marunong ka pa kay Ama. Amen? Diba po? O hindi naman natin ito ginusto, hindi naman tayo nagpresenta. Matanda na tayong nakatugon, di ba po, Brad? O, di ba, nung mga panahon yun, hindi natin alam na tayo pala itinatawag na ng Diyos. Dahil sabi niya nga, sa sinapupunan pa lamang kayo ng inyong mga ina, kayo itinakda ko na. Pero hindi natin alam yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya hindi natin masisi na sisihin natin si Brother Dominic, hindi naman siya naghirang sa atin. Hindi naman si Brother Dominic ang pumilit mo sa atin, kundi si Amang Yahweh. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa mga. Na sabi nga, ang ating pananalig at pananampalataya, ang ating mga pang-spiritual na pananalig na yan, kay Amang Yahweh, ay inahalantulad sa isang sanga ng puno. Dahil sabi nga, siya ang puno, ang ating Panginoon, ang tunay na puno ng ubas. Amen. Tayo ang mga sanga na kanyang mga tinawag. Buti na lang, naging sanga pa rin tayo. Kabahagi pa rin ng puno. Pero dapat ang sangang yon ay dapat nakakabit lagi sa puno.
nakaugnay. Hindi lamang nakatabi, hindi lamang nakadikit, Kundi nakaugnay. kundi talagang naroon, nakaugnay, o nandoon tayo na kabit na kabit tayo doon sa ating Panginoon. Amen. Hindi lamang kapit na kapit, hindi lamang basta nakatabi, hindi lamang basta nakadikit. Kasi ibang klase yon, ibig sabihin noon. Di ba po, brother? Yung nakakabit, nakaugnay talaga, nakapit na kapit, eh nandoon pa. May pag-asa pa na mamunga. Dahil yung sustansya ng puno, ay ma-absorb din natin ng mga sanga. Di ba po? Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan araw-araw, pinag-aaralan, pinag-nilay-nilayan, dahil ito'y binigyan tayo ng pag-unawa na ng Diyos at pilit natin pinagsusumikapan na maisapamuhay ito. Yan ang isang biyaya sa atin ni Amang Yahweh. Amen? Malakas na palakpak sa ating buhay. Kaya nagpasalamat tayo dahil marami man dumaan ng mga pagsubok. Maraming nangyari man sa sanglibutan ito na pinahintulutan ni Amang Yahweh. Hindi pa yung COVID, mga baha pa, o tapos nag-COVID na, tapos ito na naman, may mga gera ang ating kapitbahay ng mga bansa. Nagmahalan ang lahat, ito rin pa rin tayo, may buhay pa rin. Amen. Di ba po? Nagigising pa rin tayo sa araw-araw nating buhay. Andiyan pa rin yung hiram na buhay natin, yung mga hilinga. Andiyan pa rin yung kalakasan dahil dito tayo pinalalakas ng Diyos. Dito tayo pinupuno sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito yung bitamina at inspirasyon nating lahat, yung Kanyang salita. Ito ang nagbibigay liwanag sa ating mga kaisipan. Gaano man, kadami na ng ating mga iniisip na bayarin, ano man ang mga problema ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, na kakapaglingkod pa rin tayo ng may kagalakan, may kasya. Nandiyan pa rin yung ngiti. Kasi ang ngiting yan ay tunay na nakaugnay sa ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak. Siyempre, nagtiwala tayo, nanampalataya tayo sa Kanyang salita. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, nagkamit tayo ng kabuhay-buhay. Kasiglahan, inspirasyon, kasiyahan. Nakakangiti tayo kahit puno-puno tayo ng mga suliranin at pagsubok. Natatanggap natin yan na paglalabanan natin yan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dahil ito ang nagbibigay tibay ng loob sa ating, sa bawat isa sa atin. Tumatatag lalo tayo. Pinatitibay lalo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Dahil kung wala ang mga pagsubok na yan, eh, hindi tayo titibay. Hindi tayo tatatag. Hindi lamang ang ating pananampalataya. Yung ugnayan natin sa Diyos. Dahil nandoon, nakakapit lalo tayo sa Kanya. Hindi tayo bumibitaw. Kasi sabi nga, pag bumitaw, eh wala na. O, papaano na? Talaga po. Dahil tao lang tayo. Wala tayong magagawa lahat pag hiwalay na tayo sa Diyos. Ay naku, ano na ang mangyayari sa ating mga buhay. Di ba po? O, kaawa-awa ang magiging kalagayan natin. Aapo-apuhap ka, kakapa-kapa ka sa kadiliman. Dahil manunumbalik tayo sa kadiliman. Hindi na tayo maliliwanagan dahil ang salita niya mismo, ang ating Panginoon, ang siyang liwanag ng bawat isa sa atin. Kaya yung taglay-taglay na nating mga liwanag, ay maliwanagan din yung mga nadirigla na kapwa natin. Amen? Malakas na palakpak. Kasi siya yung magbibigay nito sa atin. Hindi naman ang magbibigay ang ating punong lingkod, hindi naman si Sister Mel, hindi naman si Sister Carmen, kundi ang Diyos lamang ang makapagaling sa ito. Amen? Ay, ganun. Sabihin natin, ako naglilingkod araw-araw, nakakapunta ako lagi doon, hinahanap ko lagi ang gawain ni Amang Yahweh, hinahanap ko lagi ang gawain ni Lord.
Ang yabang-yabang yung bang natin, wala tayong kapabaan. Pag hindi natin po, taglay-taglay mga kapatid, ang mga mahalagang bunga ng banal na Espiritu Santo, hindi natin mawala. Dahil ito ang pinakamahalaga. Sabi doon sa Galatia. Na talagang itong magbibigay tibay ng ating kalooban. Kung tayo ay sumusunod ng may kababaan ng kalooban, ginagampanan natin ang nararapat gampanan, wala tayong sinasagasaang tao, inuusig na tao, sinasaktan tao, mga kalooban, tunay na tayo nga ay mga lingkod. Tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil hindi tayo gumaganti, nasa kay Amang Yahweh ang paghihiganti. Amen? Amen. Tayo'y mamumunga ng saga. Dahil napapakain natin yung ating kaluluwa, yung ating espiritu ng kanyang salita. Isa ito sa magiging karagdagang vitamina, sustansya ng ating katawan. Amen? Dahil kung physical lang ang pinakakain natin, ay mamamalnuris naman yung ating kaluluwa. Mamamalnuris naman yung ating espiritu. Mauuhaw sa salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos napakarami magagawa niya sa ating buhay. Amen? Amen. Maliligtas niya tayo. Patitibayin niya tayo. Yung puso natin ay matututong umibig, umunawa sa mga kakulangan ng ating mga kapatid. Ang ating kapwa, mapapagpatawad natin sila sa mga nagawa nila, sa mga sinasabi nila sa atin. Dahil ito yung mga bunga ng banal. Ang Espiritu Santo ang magpupuno at pupuspos sa atin ang kanyang kapangyarihan at tunay at tiyak. Kapag tayo ay, sabi nga, Holy Spirit filled na tayo, matututo na tayo magpatawad. Amen. At mag-uumapaw na, mag-overflowing na ang biyaya at grasya ng Diyos sa ating buhay. Di ba po na? At tiyak yun, na matuto na tayong sumahol doon sa puno na dahil ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng yan. Amen. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya nga, sabi sa mga mensahe, ibinuhos ko na dito sa maliit na komunidad na ito ang mga hiwaga at himala ko. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Dahil sumusunod kayo, nagsusumikap kayo, matiisin kayo, aking mga anak. Matagal na at malamang ng panahon kayo nagtitiis. Ang biyaya naman ang ibig kong Amen. sa inyo at mga hiwaga ko. Kung bakit nagaganap ito sa ating komunidad. Amen? Amen. Hindi pa naman tayo mga banal. Wala pang perfecto sa community ito. Pero naroon yung awa at habag ng Diyos ni Amang Yahweh para maranasan natin ang lahat ng ito ng bawat isa sa atin para patutuhanan natin, parangalan natin si Amang Yahweh. Hindi tayo ang maparangalan. Amen? Amen. Malakas na palakpak. Ganon ang ibig na Amang Yahweh makakita natin sa ating mga buhay. Hindi ka biguan, hindi ka pahamakan, hindi ka guluhan, hindi pagkabahabahag, kundi mabigkis tayo ng kanyang iisang Espiritu. Dahil iisa lang ang taglay-taglay natin sa ating mga buhay na Espiritu na nagmumula sa Kanya. Amen? Amen. Maliwanag ang kanyang sinasabi. Dahil, sabi nga ni Propeta Joel, yung Espiritu ni Amang Yahweh ay isa sa ating lahat. Amen. Na doon sa Sipanyas 3:9, kayo'y bibigyan ng bagong pananalita, bagong pagkatao. At yun, kung tayo ay may bagong pananalita na, nagwiwika na tayo ng makalangit, o wika ng mga anghel, ay napakahalaga. Opo, bibigyan ng malinis na dila, bagong pananalita. Sabi doon sa Sipanyas 3:9, ay tunay na makakamta natin yung mga nawaga at mga nawaga. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Pangako ni Amang Yahweh yan. At nakalagay yan sa banal na aklat. Hindi naman po tayo ang may sabi niya. Yan ang sabi nila sa banal na aklat ng mga propeta nung unang panahon. Eh tayo naman ay si Amang Yahweh patuloy na huminirang, Amen. pumipili ng kanyang mga alagad
magpanggap sinabi ng mga propeta na magaganap. na magaganap ngayong panahon sa darating na panahon. At ito na nga. Kasi nakalagay dyan sa banal na aklat dyan. Ito'y ibibigay sa inyo ang malinis na dila, bagong pananalita, at tunay nga na nakamta natin sa ating Panginoon. Naganap nga ito sa ating Ito Panginoon. nga. Kaya hindi natin pagtakahan kung bakit nagaganap ito. Dahil ito yung kalooban ni Amang Yahweh. Amen? Amen. So, malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord. Kaya puna na tayo. Ito kahit papaano namumunga na rin tayo bilang mga sanga. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. Kung tayo ang mga sanga, dapat mamunga tayo. E papaano kung hindi, puputulin tayo, matutuyo, pag pinutol, mas susunodin tayo. Tatapon tayo sa apulang impyerno. Siyempre, ayaw naman natin tayo bilang mga sanga. Kailangan tayo ay masaganang mamunga. Amen. Para na sa ganun, maparangalan natin ang banal pangalan ng Yahweh. So, yun lamang po. Muli, magandang Praise the hapon sa Lord. atin. Ito-closing na ako. Talaga ito. Nabigay na ni Sister T. Hoy! Ako na.